Apostala Estate is null and void. Sinundan pa ni Marcos ng PD 29239 na dinideklara ko bilang Pangulo na yan nga ay null and void. Pero ngayon, inaangkin na naman ni Araneta, nagkamatayan nga doon, hinahabol ngayon namin sa Supreme Court. Buti, mukhang huminto. Huminto. Okay, kaya po, huwag niyong sabihin bakit kami magme-member ng REMA. Okay. Kasi po, sino man ang ibang lumapit sa inyo, ay bibigyan lang kayo ng peking pag-asa, peking titulo, at kung sila po, ng kayon, mga politiko, ay patay na, wala na, at meron talagang may titulong mas malakas sa titulo ng politiko. Saan ka papulutin niya yun? Di pa aalisin ka. Kamukha si Torres. Alam niyo ba yung mapapaalis ni Torres? Ay malalaking tao. Kaya nag-ingay ang malalaking tao din, nag-ingay. Tingnan nyo, hindi komentaryo na po ito. Hindi maganda ang mga pinakikita ng mga kasalukuyang politiko nating nakapwesto. Tama yan. Noong umiiyak yung mga dinimolish sa New Manila, nakikita natin sa TV yan, umiiyak sa Channel 5, Action 5. Noong umiiyak yung mga dinimolish dito sa Susana Realty, sa Old Balara, umiiyak, nako-covered ng TV. Nung umiiyak yung mga na-demolish doon sa Napindan, sa Pasig, Lupang Arenda, nung umiiyak po yung na-demolish sa North EDSA at ngayon talagang palaban na, hindi na raw sila mapapaalis, mangyari. Ibig sabihin, hamon na ito ng kung ano, at nilagay na nila roon sa harap ng NHA, Ayala, land grabber ka. Ibig sabihin, kung ang mga titulong papatulan nyo, itong ino-offer na CMP ng politiko, tapos ayaw ibigay sa inyo ang dokumento, ang decree, na ubran nyo, kayo po may karapatang pumunta sa LRA para humingi. Kung ayaw ibigay ng politiko, masama na po yun. Bibili ka ng lupa, magkakautang ka sa gobyerno, tapos hindi ipakikita sa iyo yung tamang dokumento. Ngayon, dahil ayaw naming maloko kayo at gusto naming matatag kayo sa aming titulo at sa aming decree, kaya kailangan kayong mag-member ng REMA. Ito pa ito ang nais kong parating sa pamunuan ng REMA Foundation. Isa ito sa, kasi nariyan na tayo, tumutulong tayo sa mga taong na nangailangan. Ang gusto kong may apply dito, kay baka nakikinig si Madam Marilo Balwart Estrada. Ito po yung problema ng isang membro ng REMA. Kung halimbawa, 1 hanggang 5 lang sila sa isang lugar na yan. Hindi po kayang gampanan sa pamagitan ng mga miscellaneous doon sa dokumento. Ito ngayon ang nagiging problema. Kaya po sila nagpamembro dahil alam nilang maipaglalaban po ito yung mga tao. Ipagpalagay natin, may kalawakan, halimbawa, 1 hektarya po yung kanilang kinaroonan. Malaki-laki gastos doon. Ganito po yun eh. Titignan ng tax declaration. Kaya ang nais ko po sanang iparating sa pamunuan ng REMA Foundation ng Bayan, ay kung halimbawa, pag total nagkakaisa lang naman itong ating REMA na maraming mga miyembro, kung saan po ang magiging problema, ay saklaw po ito doon sa isang voluntaryo na magkatulungan kahit ilang centavos lamang, mapunuan lamang problema sa isang porsyon. So kung may problema naman yung iba, ganun din katuwang din yung, kasi hindi po ito one for all for one. Hindi yung sila lang naman ang ididemolish. Kaya nga, ito dapat, hindi pa naman ako. Kaya nga Tony, ito dapat ang pagmitingan natin kung paano po mailulutas natin yung problema ng kakaunting nakatira sa isang lugar pero maigpit na ipinaglaban dahil sa pamagitan ng REMA po ay sila po naniniwala na maibabahagi po ito sa pamagitan ng REMA Foundation ng Bayan. So, ang nais ko po sana dito iparating na bahagi po ng REMA Foundation kasi pangalan po ng REMA ang pangalan ng REMA ang magiging honor ng labanan na ito eh.
Dahil sa isang portion po, 5 katao lamang ang membro na hindi kaya namang hindi naman kayang Sayang lang. matugunan sa mga miscellaneous. Ano kaya kung ang problemang ito ay ibahagi rin sa ibang mga sa ibang lugar na pagtulong-tulungan po Yun nga. dahil Pag marami, napakagaang. yun yung gusto ko palabasin eh. Yung, Dahil hindi yung, pa- konti nung 5 na maiaambag, yun ang pag sinasabi ko. pinuunan ng bawat isang maliliit lang na halaga, baka sobra-sobra pa sa ito nga, pangangailangan. Tony. Magagamit pa sa ibang Yun nga kaso, po. Ito sa nga. ibang lugar. Kaya na ito, Bayanihan ba ito? yan ang tawag ng bayanihan. Bayanihan for justice and for justice at saka Joint, land. Joint, ano lang sa bawat... Tulong-tulong po yun tayo kailangan eh. So, attorney, itong hawak ko, kaya kong ipasok ito sa ganitong problema. Na kung saan, kapag may problema po yung isang portion, dahil Tutulong yun. karangalan po ito ng RIMA Foundation, dahil papaano natin maiaahon para sabihin ng RIMA may accomplish na. Kasi hindi kayang gampanan ng isang limang miyembro na pamilya na itong property ito ay paglaban. Hindi. Isang Hindi hektarya. talaga kaya, hindi talaga kaya. Para lang tayong pinagtawanan ng kalaban. Sasabihin nila, may pera kami. Oh, Tama kayo, pero may pera kami. Kakapusin kayo. Kumbaga, hanggang kung pupunta, galing ka sa Fairview, pupunta ka na Quiapo, ang pera mo hanggang doon lang sa City Hall. Siguro to Kami kahit hanggang lumagpas pa ng Quiapo. siguro to ni pangunahan ko na ito kasi yung nasa kamay ko na mga Tulong-tulong, bayanihan po kinakailangan ang i- ibang lugar po. i-explain po natin ito. Mm. Dahil bagay nakapag-umpisa na itong mga ito. Kaya ko pa rin idulog sa mga tao ito. Dahil hindi lang ito ang problema nila pagdating ng araw Katulad sa sabi ni Tita rin, yung gustong mag-angkin ng property niyan, ay alam po hindi kaya niya yan. So, matutulungan po natin sa pamagitan po ng pagkikipag-dialog ng mga leader. So, hindi na po trabaho ito ng ginang Vanguard, kundi trabaho na po ito ng mga leader. Mm-mm. Dahil kung kaya rin lang naman gawin ng mga leader, bakit hindi? Hindi na po trabaho ito ni ginang Balwart. Dahil kinakailangan, tayo ang nakakaramdam po ng mga gawain sa labas ng mga tao ito, ay tayo po ang gumawa ng mga suggestion. Ngayon, attorney, ito lang ang gusto ko paabot sa iyo dahil alam ko hindi kakayanin ito ng mga tao ito. Hindi mo lang. Ito ang kinakailangan nating i-subject doon sa ating problema kasi sayang ng pagiging membro ng mga taong ito na tumutupad naman ito kung ano man ang magiging request ng ating mga pamunuan at hindi lang naman natin tugunan dahil hindi nila kaya. So ito, kailangan ipaabot lang natin ito sa karamihan ng mga taga-RIMA na ito ang ating procedure. Magbigay kayo ng 10 bawat bahay. Ganun lang naman sa pamilya Siguro, hindi ito ayaw ni Ginang Vanguard. Oo nga, bayanihan ng tawag nila doon. Sa kanyang bulsa. Ang kailangan natin yung mga effective speaker sa bawat lugar Iyon ang na sinasabi tayo ko. ay kailangang magbayanihan. Iyon, Lumiliit, gumagaan ang problema kung sama-sama tayong o nag-aambag, kumikilos. kaya nga, hindi po tayo makakaroon Ngayon, ng hindi kompetisyon. tayo, pero pag nagtagumpay yung isang lugar, siyempre, wow, ang gandang Oo. balita niya, nagtagumpay. Yan ang sinasabi ko dito. Kayo ngayong lalong lalakas ang loob ngayon ng iba na Makakalat, bayanihan pala yung dahil pala sa bayanihan natin. Nang dahil sa RIMA Foundation, Kaya tayo nagtagumpay. kaya doon Hindi magsisimula. pala pwede yung hindi pa naman ako Doon po ato magsisimula ang pagdugtong-dugtong kung paano maging tulay ang isang bagay. Kasi kinakailangan magkadikit-dikit po ito na isa lamang ang tatawiran. Ito na ang sinasabi na kung baka si Pinoy, ito yung tuwid na daan. Meron kaming, I think, na dinig ko na yata yung bayanihan. Ngayon, hindi ko lang alam, kaya lang, ang problema,
kapag ka ikaw nag-campaign nito sa iba-ibang lugar, papasok pa rin ang logistics eh. Hindi ganito po. Papasok pa rin ang, yung siyempre may sound system na nakahanda na doon, yung mga speakers bureau natin, kailangan ng sasakyan, transportasyon. Kaya nga, kung sakaling magtagumpay kami sa ilang proyekto, meron kaming maaring mukhang may isa kaming malaking negosyante na baka sumuko at makakuha tayo ng mga sasakyan tulad ng ginagawa ng mga politikong kumakandidato. May mga tent. May mga leader yan. Kapag may namatayan, nakalagay doon. Yung tent, pagagamit. Di rema yan. Tapos yung sasakyan sa libing. At saka, madaling kumbinsihin na ng ating speakers bureau yung mga tao doon. Kasi nakikita nila everyday, rema. Para bagay yung coke, nakikita mo araw-araw, rema. Kaya yung binabasa po Jollibee. Kaya yung binabasa po ni Nick Hiruna, yung kanyang mga panukala doon sa naka lagda doon sa papel na, ewan ko kung nabasa niyo, tita. Nakasaad doon sa programa. Nakasado. Ang sabi ko, sino ang author dyan? Kinakailangan ako, kung sino man ang author dito, ay pirmahan sa tinatawag na talagang galing sa committee na ito. Kasi pag nagpapaliwanag po tayo sa isang portion, Publiko. oo, Sa masa. hahanapan ka, sino ang may panukalan yan? At bakit walang pirma yan? Ay, para hindi ko katawa-tawa, mayroong approving ng committee na kinakailangan nakapirma po yung mga tao dyan. Kasi, baka sabihin kung nagkaroon ng pagkakamali, wala naman pirma pala ito yung ipinagpatuloy natin nagkamali. Sino mananagot dito? Kaya sabi ko kay Nick, kung nakikinig ka man Nick, sinasabi ko sa kanya na, pwede ba papirmahan mo yan? Kasi yung mga taong nagpapaliwanagan dito sa harapan ko, baka magtanong, sino may gawa niyan? At bakit walang perma? Alam namang sagutin ko, iba ko. Mahirap yun. Okay. Magpa-estisyon muna tayo. So, definite program tayo. Oo. Bayanihan. Tulungan. CBS, Crusaders Broadcasting System, DWAD, Jess 98 sa inyong mga radyo. DWAD, ngayon. Okay, pagpapatuloy po natin ang... Meron po tanong dito, Opo. Dato. Galing po kay Willie Peralta ng Rizal. Karemi Capidel, aslang po, may hawak ba na original papers ang samahan tulad dito sa Rizal Province, particular Antipolo City? At kung meron, pwede ba malaman kung ano title na sasakop barangay Inarawan? Kasi marami nakatayo bahay pero mga rights lang. Willie po ng Boses ng Pinoy. Okay, ang sasagot po dito ay yung batikang abogado natin si Atty. Casiano na siya po yung hippie ng Rima Foundation legal officer po. Tulad ng nabanggit ko kanina, itong Rizal, both North tsaka Manila, North and South, ay nasasakop na ng titulo ng REMA. At kung Antipolo po, sakop po yan ng Decree number 155-948, OCT 201. Ang buong Rizal pong yan, na nagsisimula sa north of Manila, Caloocan, Quezon City, Montalban, San Mateo, Mandaluyong, San Juan, Pasig, Marikina, pataas ng Antipolo, Teresa, Baras, Taytay. Ito po ay may titulo kaming OCT 201. Uulitin ko po. OCT 201. Decree number 155-948. Sakop po ang buong Antipolo niyang Decree 155-948. Ang in-approve plan po naman ng Bureau of Land
ng marihistro